pag-aaral pag-aninilayan, ito po ay actually kung saan ay makikita po natin na tunay na nagaganap. Kaya nga po ang mga tao ay marami ang nagkakaroon ng broken family because it is a warning against adultery, babala laban sa pakikipag-apid. Sabi nga po dito sa ating babasahin, "My son, pay attention to my wisdom, listen well to my words of insight, that you may maintain discretion in your lips, may preserve knowledge. For the lips of an adulteress drip honey, and her speech is smoother than oil. But in the end, she is bitter as gall, sharp as double-edged sword. Her feet go down to death, her steps lead straight to the grave. She gives no thought to the way of life. Her paths are crooked, but she knows is not. Now then, my son, listen to me. Do not turn aside from what I say. Keep on to my path far from her. Do not go near to the door of her house, lest you give breast strength to others and your ears no one is cruel. Brothers, then, lest strangers please in your wealth, and your tool enrich another man's house. At the end of your life you will groan, and your flesh and body are spent. You will say, how I hated discipline, how my heart spurred a correction. I will not obey my teacher, nor or listen to my instructors. I have to come to brink of an utter ruin in the midst of the whole assembly." Verse 15, "Drink the water from your own stream, running water from your own well. Should your streams overflow in the streets, your streams of water in the public squares? Let them be yours alone, never be shared with stranger. May your fountain be cleansed, and may you rejoice in the wife of your youth. A loving doe, a graceful deer, may her breast satisfy you always. May you ever captivated by her love. Why be captivated, my son, by an adulteress? Why embrace the bosom of another man's wife? For man's ways are full of view of the Lord, and be examined all his path. The evil deeds of a wicked man ensnare him, and food of his sin hold him fast." Verse 23, last verse. "He will die for lack of discipline, led astray by his own great folly." Heavenly Father, merciful God, for this moment and time, once again, we are meditating your words. Lord, sa sulat na ito na ginawa ni Haring Solomon, ito po ay nag-augnay sa kanyang personal niyang karanasan kung paano nga po, O Diyos, yung pakikiapid ay isang bagay na hindi mo kinalulugdan na bagkus ito'y kinamuhian mo, God. Dahil sa karanasang ito ni Haring Solomon, nakita niya at the end of his life, ito yung nagbulig sa kanya na kung saan napalayo sa iyo. Kaya po itong mga bagay na ito ay isinulat, itinala sa iyong banal na salita, our manual. Ito po yung manual ng buhay namin upang kami paalalahanan, upang kami, O Diyos, ay patuloy na i-correct, upang kami, O Diyos, ay patuloy na sa aming pag-aaral ay ituwid na yung landasin sa isang bagay na hindi mo kinalulugdan sa iyong mga nilikha. Maraming maraming salamat po, God. Hayaan mga Holy Spirit na ikaw po ang mag-lead, mag-guide, mag-being our teachers, to be our teacher in our meditation, O God. Salamat, Holy Spirit. You will never leave us nor forsaking us. Andiyan ka lagi beside us, and before us, na kung saan ay pumapatnubay ang aming mga journey, Panginoon, ay patuloy mong ginagabayan as we come closely to you, O God, in Jesus' name. Kaya po, Ama, sa bawat isa sa amin, ito nga po, O God, ay patuloy na maging spiritual nourishment namin na siyang magpapaalala at magtutuwid sa amin. At ito naman po ay maibahagi din namin sa iba naming mga nakasalamuha tungkol sa mga bagay na kung sa hindi mo naisin sa iyong mga nilikha. Kaya all the glory is yours, Lord Father, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. So ayan po, ito nga po ay isang babala sa pakikipag-apid. Sabi nga po, ito ang mga pakikipag-apid ay isang umagay na adulteress is a prostitute. Pag sinabi nga po prostitute ay yung kanyang laman ng kanyang ibinebenta. Kung saan ito nga po ay sa aklat na ito ng Kawikaan ay ibinibilang po dito ang maraming babala sa bawat isa sa atin or para makitaalalang hindi bawal sa isang babae o lalaki ang isang kung saan ay pag-adultery. Marami pong dahilang sinasabi dito. Unang-una ay prostitute kasi sabi nga po dito ay kung
saan ipinakita dito ay yung isang prostitute o isang babae sa ito consider as a babae at lalaki. Ito po ay isang ginagamit na halimbawa para ang isang mga pagtukso. Example of any temptation to do wrong or to leave the pursuit of wisdom. Ito po ay isang pagtukso, isang kung saan ay ginagawa ng Satanas sa isang babae at lalaki. Na kung saan baga yung kita natin yung mga lust of the flesh ang nakikita natin dito, na kung saan ay nangyayari at doon ay nagaganap. Kaya nga po ang isang pamilya ay nawawasak dahil nga po sa mga temptation ng isang babae at lalaki. Kaya po ito ay isang halimbawa ng pagtukso na kailangang iwasan, na kailangan hindi gawin upang magkaroon tayo ng karunungan na bumula sa ating Panginoon. Pangalawa, sexual immorality of any kind was still extremely dangerous. Ito po ay mapakapanganib na kung saan ikaw nga po ay kung ikaw ay isang babae lalaki na kung saan ay connected o gumagawa ng sexual immorality, ito nga po ay nakakasira ng buhay pamilya natin. Andun nga po na kung saan ay isang pag-ibig na kung saan pagmamahal sa isang taong hindi nararapat. Dahil binigyan ka na nga po ng tao, ng Diyos, na kung saan ay dapat kung ano yung dapat mong gawin. Ito nga po yung sabi nga po, it endures person ability to love. Sabi nga po, it disgrades human being and turn them into any object. It can lead disease, di ba? Ito po yung makakapagpadala. Bibigay sa iyo ng nakasakit. Kaya nga po, nagkaroon na nga po yung sabi nga po, iba-ibang sakit. Itong pinakahuli nga po, itong AIDS, na kung sa ibagamat ngayon po ay nagagamot na. Pero ito po ay nagiging dahilan. Kaya nga po yung mga kabaklaan, katumbuyan, ito ang nagiging dahilan na kung saan dahil nga po sa mga immorality ng sexual, ngayon na nga po yung mga LGBTQ, mga kabaklaan, katumbuyan, na kung saan sabi nga po kung kami pag-ausap pa kayo pagka-communicate namin sa isang nurse, bagamat din po ay nakikausap, sabi nga nila, ang usually nagkakaroon ng AIDS victim ay ang mga bakla na kung saan gumagamit sila ng iba't ibang mga kaslaswaan. Kaya ayun, sila po ay nagbibiktima, nagkakaroon ng AIDS, syphilis, yung mga kumbaga kasi ito po sa pag-aaral namin, bagamat hindi pa ako naka-encounter, but when I was student in midwifery, ito po natakal namin yung mga, sabi nga yung syphilis, kung saan ay yung mga tulo, yung mga ganyang bagay, na kung saan ay naging cause na kasi nga po ng sobrang pagkaroon ng sexual connection sa mga hindi ka nararapat. At andun nga po, yung sexual immorality is against God's law. Hindi po ito kalooban ng ating Panginoon. Labag sa batas ng ating Panginoon ang sexual immorality. Kaya bakit ito naisabi na kasi nga po itong aklat ng kawikaan sa aking pong pag-aaral, ito po ay sinulat ni Haring Solomon sa panahon na siya po ay maedad na. Marami na siyang karanasan patungkol sa babae. Kaya siguro ganito na kung saan siya po ay nagsulat ng ganitong sulat, pabala, para sa kanyang salita ng ating Panginoon. Dito po sa first chapter 3 to 8, basahin natin sa Tagalog. Pagkat labi ng patutot ay sintamis nitong pulot, at ang kanyang mga halik kasiyahan nga ang dulot. Ngunit pagkatapos mo magpasasa sa alindog, hapdi, kirot ang kapalit ng kaunti niyang dugod. Ang kanyang mga kakbang ay tungo sa kamatayan, ang landas sa tinatahak pabulusok sa kalaliman. Pagkat di niya sinisyatat, daang patungo ng buhay, ang daan niya ligo-ligo, hindi mo rin nalalaman. Kaya nga aking anak, sa akin ay makinig, huwag lilimutin salita ng aking bibig. Lumayo ka sa babaeng masama ang pamumuhay, ni huwag kang lalapit sa pinto ng kanyang bahay. Okay, so makita po natin dito, any person should be a guard against those who use flattery and smooth speech. Umiwas daw po tayo sa mga batao na kung saan ay kumbagay andun nga po yung sabi nga po ng kanilang mga labi, andun ang kanilang mga kung saan ay yung kanilang temptation na ginagawa sa ito po sa both sexes, bagamat sa Biblia sinasabi lamang po ang babae dito, pero I think this is for both sexes, kasi nga po meron na nga ngayon mga katumbuyan, kabaklaan na naglilid para po sila ay tunay na magkasala. The best advice is to take a detour or even avoid conversation with such people. Ayan, binababalaan po tayo. Iwasan daw po natin at lumiko sa ganitong mga klase ng tao na gumagawa ng hindi tama. I think meron din siguro mga tao na kung saan ay may mga sakit na
yung kung saan nagsakit na nila, na kung saan ay isang babae o lalaki na hindi sila nasa-satisfied sa isa o yung kumbaga laging gusto nilang gumagawa ng mga bagay na hindi nararapat sa gano'ng bagay. May mga tao na kung saan ay, andun na iba-ibang klase. No, naalala ko noon, ako po ay nagtatrabaho sa ospital. Kami po ay nasa third floor, minsan kami po ay may retirees yung aming pong, boarding house ng hospital. So, 'pag kami day off, kami po pumapasyal-pasyal doon sa 'pag kumbaga naglalakad-lakad, dungo-dungaw do'n sa terrace. Sa dungaw po namin do'n sa terrace, meron po bagang sabihin natin parang Indian National na kung saan ay nakita niya kami mga ilan kaming babae na kung saan ay naandun nakadungaw. Aba, alam niyo po ba siya'y bumaba sa motor at nandun sa harapan namin, nasa taas kami, ay nag-masturbate. Kumbaga siya'y tumitingala pa siya sa amin na kung saan nagma-masturbate. Ay, ang ginawa namin, kami naghiyawan at kami nagtumili, iniwan namin yung lalaki na yun. So, iba-ibang klase. Yung sakit na kung saan ganitong mga bagay, ano, na kung saan makikita po natin na kung saan ay, alam natin na kung saan ito yung joke at gawa ng diablo sa kanilang kaisipan. Ano po, babae din, meron din mga babae. Ako naman ay hindi ko, kumbaga, naalala ko noon, personal testimony, nasa El Shaddai ako sa Hong Kong. Talaga hindi siya nahiya na makakilala siya sa Panginoon, which is, andun nga po, nagkaroon siya ng tapang kasi nga po, the truth will set us free, di po baga. Isang babae na kung sa'y sinasabi nga niya, na kung sa'y mismo siya nagmamasturbate, mismo siya na kung saan ay ginagamit niya yung unan, may gumagamit ng mismo kung ano, hotdog na ginagamit sa kanyang katawan, di ba? Sa atin, hindi kumbaga nakakarimarim na marinig natin yung mga ganong testimony, pero nakalaya siya. Dahil naglakas loob niyang ipahishare, nakapag-testimony siya, hindi siya nahiya. Bakit? Kasi nga po, nabago siya ng ating Panginoon at hindi niya ikinaya, kaya kayo sinasabi, the truth will set us free, which is very reality. Yun po ang totoo. Ano? Sabi nga po, at the end of our life, it will be late to ask for advice. When desire of fully activated people don't want advice, they want us the satisfaction. Ayan nga po, kung hahayaan natin yung mga ganung bagay, ay hinahanap na nila yung kasiyahan ng kanilang katawan. Which is sabi nga po ay at the end kung hindi natin tayo mismo-mismo ang dapat iiwas sa gano'ng mga kalasuan sa ating mga sarili. Lalo na po tayo mga anak ng Diyos, ano? Na kung saan nawa, kaya nga lang po kakaunti tayo eh. Tayo din. Na kung saan nagmamature na nakakapagkinig ng aral na ito. Pero ito po pwede po natin ibahagi sa iba. Dahil alam ko po na tayong apat ay tayo po nagmamature. Alam na natin. At pag dumadating yung ganun tukso, andyan si Lord, Lord, durungan mo ako. Ano po, kaya nga po sabi nga po, the best time to learn the danger of foolishness of going to after forbidden sex ay andun nga po is long before the temptation comes. Sabi nga po, before na dumating pa yung tukso, na ano na, hingin na natin yung lakas sa ating Panginoon. Resistant is easier if that decision had already been made. Ayan. Mga kapag kung saan ay yung ating desisyon ay ando na nga po kung saan ay willing tayo na kung saan ay magawa po natin na kung saan iwasan yung mga dun tukso. Don't wait to see what happens. Prepare for temptation is deciding now how can you act when you face it. So, ayan nga po, na kung saan ay ang tuksong yan, ay ngayon pa lamang po ay mag-decide na tayo na maiwasan natin yung mga bagay na yan. Ano po, sabi nga po, ay ito isang bagay na kung sa'y makita po natin na tayo habang umiidad ay talagang ang mercy and grace ni Lord sa lahat ng aspeto ng buhay po natin ay atin pong magagawa. Wala tayong magiging lakas nito kundi ang ating Panginoon lamang through the power of the Holy Spirit within us. Ano po? Kaya po, isang bagay na kung sa'y dapat itong mga tuksong ito sa laman ay ang Diyos din po ang tutulong sa atin. Nanawa, ito nga po ay tunay na mapagtagumpayan ng mga tao kung sa'y alipin ng ganitong mga sakit. Ano po? Sa verse 15, sabi nga po dito, ang dapat ay maging tapat sa asawang minamahal at ang tamang imong pag-ibig iukol sa kanya lamang. Ayan. Yun po, sabi nga po, sa ano po kasi, sa English, sabi dito sa verse 15, sa NIV version, drink water from your own cistern, running water from your own well. So dito po yung sinasabi na kung saan drink water from your own cistern is a picture of faithfulness in marriage. Ano po? Ito po yung dapat maging tapat sa asawang minamahal na sinasabi nga po dito. It means to enjoy the spouse God has given you. So maging masaya ka. Maging masaya ka
kung sino yung binigay na partner sa iyo ng ating Panginoon. Sabi nga po ay, sabi po yung tubig is precious, mahalaga po ang tubig, and well is a family most important possession. At ang pamilya po natin ang pinakamahalaga sa isang couple, sa isang pamilya. Ang pamilya mo ang pinakamalagang, kumbaga kayamanan mo sa iyong pamilya, sa iyong sarili, ano? Kaya nga po iingatan po natin dapat mga tao yung ganito na kung saan ay nagiging dahilan ng paghihiwalay. Ano po, sa akin pong pagiging guidance counselor, naging guidance counselor din po kami doon sa aming private school na kung saan ay akin napagturuan. Ang daming product na kung saan ay broken family. Yung iba, iniwan ng pamilya. Yung iba, anak ng mistress. So, sa ganitong pagkakataon, nakita po natin kung kaano kadelikado na po ngayon. Ang dami nagsasuffer, ang daming single parent, which is, alam naman natin na kung saan hindi maiwasan, ando na yun. At malalo na po ngayon yung early early pregnancy ng mga bata. Bakit? Kasi nga po isang epekto yan po ng ating social media na kung saan ay nagkakaroon ng unwanted pregnancy. Nagbubuntis pa lang mga kabataan, iniiwanan ng kanilang nakabuntis sa kanila. At ang sino ang magsasuffer? Ang mismo mga kabataan at ang pamilya ng kabataan. So ito ay isa ng bagay na sira ng mga plano ng magulang sa kanilang mga anak ay hindi nagtatagumpay. Dahil ganito po, nasira na nga po. Ano po, what is the cause? Sexual immorality. Ano po? In Old Testament, it was considered a crime to steal water from somewhere else. Well, okay, kasi sinabing binanggit nga po kasi dito ay yung kung tungkol sa kung saan ay sa tubig, ano po, pero ito yung sumusymbolize sa ating pamilya na kung saan sabi po kasi sa verse 15 ng nitong ating ng NIV, drink water from your own cistern. Ito ba nga yung ating sariling pinagkukunan ng tubig o yung ating, kasi noon 'di ba balon ang pinagkukunan ng mga tubig. Kaya po dito kinumpara. Kaya nga sabi dito sa lumang tipan ay consider na kung saan ay labag sa batas ang magnakaw ka ng tubig sa hindi mo balon. Yes, it was a crime to have a intercourse with another man's wife. So, sing kahulugan, itinulad ni Haring Solomon na yung sarili mong dapat nung kukuha ng tubig sa sarili mong balon na pinagkukunan dahil bawal po kung ika'y kukuha ng tubig sa isang balong hindi mula sa iyo. Kaya nga po, nakikita po natin na kung saan ay maraming halimbawa nga po ang ating Panginoon, ang Jesus nung siya ay nagtuturo pa. Ano po? Dahil ang balon po ay symbolizes na po sa sarili mo dapat pamilya dito sa ating pinag-aaralan. Sabi nga po dito, in both cases, the offender endangering the health of security of family. Ano, babae at lalaki, kung ikaw nga po ay nakikiapid sa hindi mo asawa, ay masisira talaga ang pamilya mo, which is very rampant po today sa ganitong kapanahunan. Ano po, kaya nga po, ang ating Biblia ay tunay na napakahiwaga, talagang sabi nga po, ito yung aklat na kung saan napakahalaga, ano, sa ating dahil ito po, aklat na ito, itong ating manual ng buhay natin ay talagang nagtutuwid, nag-aayos, nagre-review, nagpapaalala para sa buhay po natin na maging ganap at pasiyasya sa harapan ng ating Panginoon. Okay, pagtatingnan po natin sa 21, ang paningin ng Diyos sa tao hindi inaalis, lagi nakasubaybay, bawat oras, bawat saglit. So in contrast to much of what we read, sabi nga po sa ating pong binabasa, here today na kung saan ay makita na nabasa natin ngayon. This passage urges us ito, mensaheng ito ay nagpapakita sa mga bawat isang couple, sa isang mag-asawa, to look each other for lifelong satisfaction and companionship. Ano po? Ayan, makikita naman natin sa buhay po natin, sa inyong mga tatlo na may mga asawa, ano, na kung saan ay nakikita naman natin na maayos naman ang ating pamumuhay, bagamat meron siyempre tayong mga dinadala. But still, ito po yung pagpaalala sa atin ng ating Panginoon na maraming tukso na dumarating sa isang babae at lalaki na kung saan to desert each other was excitement of pleasure to be found elsewhere in marriage becomes dull. Ano? Kaya nga po isang sangkap na isang bagamat ako'y dalaga pa, pero saan pag-aaral ng mga seminar, isang sangkap talaga sa isang lalaki at isang babaeng mag-asawa to give the kung saan ay satisfaction to both of you about sex. Ano po? Ito po kasi sa mga seminar talaga isang sangkap sa isang babae at isang lalaki na mag-asawa ang yung sexual relationship.
na kung saan sabi nga po, huwag ipagkakait ng bawat isa dahil yun ang pangangailangan. Dahil sabi nga po sa Biblia ng ating banal na kasulatan na hindi na ikaw ang may-ari ng iyong katawan, kundi ang asawa mo na. Kaya huwag ipagkakait sa asawa yung binigay sa inyo dahil yun yung partner na ibinigay sa atin, ng ating Panginoon. But God designed marriage is to and satisfied it. Binigay ng Panginoon sa isang babae at isang lalaki na kung saan ay magkaroon sila ng kakontentihan and only within a covenant relationship can find real love and fulfillment. Yung pagmamahal ninyo sa inyong mga partner, ang tunay na respeto ninyo, ibibigay niyo nga yung needs niya na kung saan ay para yun pa na maging ah, hindi yun ang maging ground na kung siya'y pagkakaitan niya kayo at na maging dahilan para kayo ay iwan at maghanap siya sa iba. Kaya po, yun po yung dapat nating maunawaan na sabi nga po yung katawang yan, tayo nga ay templo ng Diyos, pero game ko, mag-asawa kayo, yan sabi nga po, binanggit yan ni Pablo, di ba yung katawang yan, hindi na iyo, kundi doon na nga po sa iyong partner. Kaya po yan, sabi nga po dito, God designed marriage and satisfied it, and only within the covenant relationship can we find real love and fulfillment. Don't let God best for you be wasted. Huwag nating sayangin yung binigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga po ay taon doon nga po na kung saan ay huwag na nating hanapin pa sa iba ang satisfaction nyo, mag-asawa sa about sex somewhere. Instead, rejoice with your spouse as you give yourself to God and to each other. Di po ba? Pag kung saan kayo pinagsama ng tao, di ba nga ang Diyos, na kung saan kayo pinagsasabi nga po, ibigay daw po natin as isang asawa na kung saan sa inyong sarili, na kung saan para na di ibinibigay ninyo yung binusunod ninyo yung kalooban ng ating Panginoon sa bawat isa. Ano? Sabi, God, dito, don't let a covenant relationship can be find real love and fulfillment. Don't let God best of you for you be wasted in the illusion of greener pasture somewhere else. So wag na daw po tayong maghanap pa ng iba pang mga kung saan ay greener pasture o yung mga maganda pang lugar o karanasan sa iba. Instead, rejoice with your spouse as you give yourself to God and to each other. Na para bang binibigay mo na din yung sa sarili mo sa ating Panginoon dahil yun na ibinigay mo sa iyo ng partner ng ating Panginoon at sa bawat isa sa inyo na isang babae at lalaki. At di po baga? Kaya nga po, itong pagbabalang ito ni Haring Solomon ay pagpapaalala na respeto natin ang ating pag-aasawa. Ano po, dahil sinabi nga din po yun sa aklat ng Hebreo na sumulat ng Hebreo na igalang ninyo ang inyong pag-aasawa. Nabasa ko din po yun. Ano po, so, ayun po, na kung saan ay dapat ating isaalang-alang lagi ang ganito na kung saan ay binababala at paalala sa atin ng Bible. Ano po, sa verse 18 and 20, 18 to 20, sabi po dito, kaya nga ba't mahalin mo ang kabiyak ng iyong buhay, ang ligaya ay lasapin sa mabango niyang kandungan, mabait siya at mahinhin, babae kaakit-akit, ligaya mo'y nasa kanyang, sa pitak ng kanyang dibdib, sa ibang babae huwag ka sanang paakit, ni huwag mong papansinin makamandag niyang pag-ibig. Ano? God does not intend faithfulness in marriage to be boring, lifeless, pleasureless, and dull. Ayan. Hindi po gusto ng ating Panginoon na kung saan yung katapatan ninyo sa bawat isa, babae, lalaki sa inyong pagpapakasal ay maging boring daw po. Yung wala kagana-gana, walang buhay, hindi kayo nasisiyahan, at andun nga po na dapat ay, sabi nga po, ay sex is a gift of God, gives to marriage people to their mutual enjoyment. Ayan, malinaw po sinasabi. Ano, yun daw pong sex ay isang kaloob ng Diyos na ibinigay sa isang mag-asawang tunay para po sila magkaroon ng mutual enjoyment. Ano po? So, hindi pagkakait sa bawat isa sa bawat isang babae at lalaki. Real happiness, ang tunay daw pong kaligayahan, ay matatagpuan daw po natin kung tayo ay magdi-decide na hanapin ang tunay na kaligayahan in relationship with God has given or will give us to commit ourselves to making it pleasurable for our spouse. So, doon po, sa asawa niyo lang daw po tayo maging kontento, masaya. Dahil yun yung binigay ng Diyos sa iyo na makapartner mo sa buhay. At pag bilang isang mag-asawa,
Eh, isa din po, to be honest po, minsan pag ako'y naglalambing, hindi po yung sinasabi ko as a single. Kasi hindi ko nga po naranasan yan, to be honest with you po. Ewan sana kayo na kung saan minsan naglalami ako, Lord talaga ba hindi mo ko bibigyan ng pagkakataon na mag-asawa? Hindi mo ba talaga ipa-experience sa akin yung gift na pinagkaloob mo between the a man and a woman? Sinasabi ko kay Lord pag kami naglalambing sa kanya. Pero si Lord talagang meron po talaga siya na kung saan ay, dalawang salita na sinasabi niya sa akin, dalawang salita na nagre-rema sa akin at ayun ipine-maintain ko as a single na kung saan dito po nagiging masaya po ako kasi alam ko si Lord andun na kaya nga sinabi niya sa akin, "My grace is sufficient for you and I am a jealous God." Being a single ako ay andun nga po na ayaw niya na kung saan ay merong iba pa akong uunahin sa buhay ko kundi siya lang. Kaya yun po, kaya naman si Lord kung sa kahanga-hanga talaga na kung saan ay andun nga po yung sinabi niya, my need, your need is, my grace is sufficient for you. Kaya nga po yung mga needs ko ay hindi po minsan nagtataka nga lang ako minsan mga kapwa mo pastor lagi na lang na kung sa sinasabi, lagi na lang kulang sa budget. Eh, kasi binubuka ng bibig, kulang sa budget. Ay kasi nga mga gano'n lang lagi na binubuka mo. Nagtuturo ka ng blessing ni Lord, eh gano'n eh, binubuka ng bibig mo. Sabi ko, dapat hindi natin binubuka yun. Kaya nga sabi ko, Lord, yung mga pagkakataon na kung saan eh, yung mga nararanasan ko na kung saan ay sila nga mag-asawa, partner sila, nagtatrabaho sila. Lagi nila sinasabi, ay kasi yung ganun buka ng bibig natin, nagaganap sa kanila. Hindi natin isinasabuhay yung salita ng ating Panginoon na talaga siya tutugon sa atin lahat ng pangangailangan. At tayo yung kanyang tagapagmana. Napakayaman ng ating Panginoon na tayong tagapagmana, which is talaga nararanasan ko sa buhay kong ito. Hindi naman ganun hindi ganun ka karangya, hindi ganun na kung saan ay kaabusuhin mo naman yung biyaya ni Lord, hindi. Kumbaga, ay maging sapat sa pangangailangan mo. Ano po, sa aking experience. Kaya nga po napakalaga na kung saan ay tayo ay meron tayong salita ng ating Panginoon sa puso natin na pinanghahawakan po natin. Ano po, kaya po sabi dito, the real danger is its doubting that God knows and cares for us. Ayan. Yun nga po pag-aalinlangan, ito daw po yung isang pinaka-danger, babala sa atin na tayo nag-aalinlangan kung ano ang alam ng Diyos at kung paano siya nangangalaga sa atin. Sabi nga po, kaya nga sa isang mag-asawa, ulitin ko lang po, real happiness comes when we decide to find pleasure in the relationship of God given or He will give us to commit ourselves to making it pleasurable for our spouse. Sa asawa daw po ninyo natin hanapin ang tunay na kalagayahan about sex and then hindi sa ibang tao, hindi sa ibang lalaki, babae. The real danger is doubting that God knows and cares for us. So yun po, napakalaki daw pong babala sa atin na tayo nag-aaliglagan sa pagmamahal at pangangalaga sa atin ng ating Panginoon. Hindi daw po yun dapat nating isipin. Huwag nating pag-alilanganan na tayo mahal ng Diyos na siya'y nangangalaga sa atin. Sabi nga po ito, when then may resent this timing is carelessness, pursue sexual pleasure without His blessing. Ayan. We then may resent His timing na andun yung tamang panahon ng ating Panginoon na kung saan ay bilang isang mag-asawa, tayo pinagpala ng bawat ng Panginoon ay andun nga po na yung pleasure natin doon natin ikalabigay sa tunay nating asawa at huwag na tayong maghanap pa ng mga bagay na kung saan ay makakasatisfied sa atin kundi sa asawa na lang niya mismo. Ano po, yun po ang sinasabi. Pero po kaming kasama na kung saan ay nagkaroon po ng yung lalaki ay nagkaroon siya ng mag-asawa sila pero yung lalaki nagkasakit. Kumbaga, yung pagkakasakit niya parang na-stroke siya, na-damage yung kanyang isipan, naging parang isip bata. Pero alam niyo yung babae, napaka-faithful niya na kahit naging isip bata yun pa rin yung kanya lagi inaalagaan. Minsan po dahil wala sa wisyo, ay siya ay nagtatrabaho sa isang kung saan ay dito sa malayo pa, kalapit bayan. Ay yung asawa niya ay minsan ay dahil nga po na hindi na, kumbaga nagkulang na sa kaisipan, naglakad, hinanap siya. Hinanap na kung saan malayo yun. Kumbaga ay mga 30 minutes kung sa pagdadrive ay malayo yun dahil hinahanap siya. Buti natagpuan nila. Pero ngayon yung lalaki maigi-igi na, maayos-ayos na. Kumbaga siya na yung nakakapagwalis ng church, nakakapag-ayos-ayos, pero hindi na siya nakakapagtrabaho. Before, magandang trabaho niyan, pero dahil na-stroke siya, na-damage ang kanyang isipan,
Pero andun yung babae, siya yung nagwo-work. Nag-o-overtime nga yung babae, meron siyang work sa umaga, meron pa siyang kung sa online panggabi na trabaho. May dalawa silang anak. Pero andun ko, nakikita ko dun sa baba, dahil kumikilala siya sa ating Panginoon, andun yung kanyang katapatan na kung sa asawa niya na talaga ginagampanan niya. Buhay yung asawa niya, pero andun nga po yung mga simple na gawain lang ang nagagawa dahil kadami yung kanyang kaisipan. Pero ang nakikita ko dun sa babae, andun yung katapatan niya. Ginagawa niya yung kanyang katapatan sa paglilingkod sa asawa. Bakit? Andun na nga po na siya may pagkilala na sa ating Panginoon. So, ito po yung makita po natin, ano, na kung saan sa buhay isang mag-asawa, irespeto natin, igalang natin, na kung saan yun ay binigay sa inyo ng Panginoon, na kung saan wag na tayo, na kung saan ay mag-isip pa ng mga bagay-bagay na makakasira sa inyong pamilya at sa iyong katawan mismo. Di ba sinabi din ni Pablo na hindi mo ba alam pag ikaw ay nangangalunya, katawan mo ang iyong sinisira. Kaya sinabi din po yan ni Pablo, I think sa Corinto po yan nakasulat ni Paul, na pag tayo nangangalunya, katawan mo mismo ang nasisira, which is true naman, talagang totoo. So ito po yung bagay na kung saan ay atin pong napag-aralan, napagnilayan dito sa chapter 5 ng ating pong Aklat ng Kawikaan, Warning Against Adultery or babala laban sa pakikiapid. Tayo po'y manalangin. Once again, Father, we thank you so much for this lesson that we have tackled for today, O God. Salamat sa mga paalala mo, sa mga kapatid namin, na kung saan ay meron po silang partner in life, Panginoon. Salamat, O God, na ikaw ang Diyos na nagpapaalala, na kung sa isang matuwid na pamumuhay, Panginoon, ay ando na ito ang nais mo. Marami nga po, Panginoon, sa oras at panahon ito nawawasak. Maraming mga bata ang kung saan ay resulta ng broken family. Na kung saan ay dito po nagkakita po natin na kung saan namin na hindi ito nakakalugod. At minsan ito po mga broken family na kung saan nagiging dahilan ng mga bata upang sila po ay maging salot ng lipunan dahil wala pong tunay na magulang na kung saan gumagapa, umaagapay, walang gumagabay, walang nagtuturo. Na kung saan iniiwan sa mga tita, sa mga tiyahin, sa mga lola, na kung saan iba po yung pangangalaga ng tunay na magulang. Kaya po, Ama, salamat sa salita mo sa aming pagpaalala. Bagamat kami po, O Diyos, ay patuloy na iilan lang, pero naangkin namin, O Diyos, na ang salita mong ito ay makapangyarihan para upo o aming gampanan ang aming mga tungkulin bilang mga anak mo, ipaalala, iwasan, at ito nga po ay maisabuhay po ng buhay may asawa ng aking mga kapatid. At ako naman para sa pagturo at pagpaalala bilang isang single sa dapat kong pagpaalalahanan, O God, in Jesus' name. Kaya salamat, Holy Spirit, sa pagtumay at gabay mo, sa power mo, sa bawat isa sa amin. Patuloy na yung fresh revelation, ipagkaloob mo po sa amin. Patuloy ko dinideklaraan na kami iyong langisan mula ulo hanggang talampakan upang anumang pakana o lukso ng kaaway ay hindi makapangyari bagkus ito'y bubulas dahil kami may kapangyarihang nagmumula sa iyo. Ano man sakit karamdaman, ito po dahil meron kaming anointing, hindi makakalapit sa amin dahil meron kaming Diyos na nag-iingat sa amin. Ang langis na ito siyang magdudulas at magpapaalis ng mga bagay na ginagawa ng Diablo sa amin na hindi makalapit sa iyo sa amin po pag-aaral na ito, God, in Jesus' name. Kaya Ama, salamat po. God bless. Pagpurain mo po ang buhay ni Sis Andrian, Ma'am Annalyn, Sis Beverly, na kung saan sila po, O Diyos, ay may mga partner sa buhay, na kung saan dapat nga po, O Diyos, sila maging masaya at iwasay, at andun nga po, O Diyos, na ikaw po ang magpapala, kakalinga sa kanilang mga needs. So God, in the name of Jesus, patuloy nga ako ang bigkasin ng pag-ibig, karunungan, kaalamang nagmumula sa iyo, and we pray for those people, O God, sa mga anak mo na nag-commit, nag-submit sa gawain ito, na kung saan magkaroon po sila, Panginoon, ng diligence na mag-aral na iyong mga salita, Panginoon. Magkaroon sila ng passion, Panginoon, na ang salita mo ay patuloy na marinig at maisabuhay po naman namin, O God, in Jesus' name. I-bless mo po yung mga anak mo na hindi nakapasok. Ikaw po ang Diyos na nakakakilala sa bawat isa at ikaw po ang tutugon sa bawat pangangailangan po namin, O God. Thank you so much dahil ikaw po ang aming dakilang pastol. Hindi mo kami pinagkukulang sa lahat ng aspeto ng buhay po namin. At ikaw po yung nag-iingat. May mga salita kami pinanghahawakan. May mga anghel kang mag-iingat sa bawat isa sa amin, O God. At andun nga po, if we are always with you, Panginoon, kung kami ay laging babad sa iyo, ang Diablo ay off limit sa bawat isa sa amin.
Lord, salamat, salamat po. All the glory is yours alone. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless everyone. Back to you. Amen.